umaga sa ating lahat dito sa Qatar at sa Middle East at magandang hapon naman po sa Pilipinas. Pinagpalang hapon dyan, Mami, Jan, Chow, ganun din sa ating pong mga kapatiran dyan sa Pila Laguna at sa iba pa pong dako ng Pilipinas na nandoon ang ating mga kapatiran na sumusubaybay sa ating pong virtual Friday School. At dito po sa Doha at sa Middle East, isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat. Itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan sa series natin na The Law in Redemptive History. Nasa lesson 9 na po tayo pagkatapos ng lesson 8 natin, a question and answer. Ngayon po magpapatuloy tayo sa ating lecture type na presentation. At nandito po tayo sa lesson 9 na pinamagatan ko pong the Ten Commandments and the Book of the Law of Moses. May mga Kristiyano po na ang paniniwala nila yung Ten Commandments at saka yung Law ni Moses ay magkaiba. Lalo na po sa ating mga kapatiran sa Seventh-day Adventists, yan po ang kanilang pananaw. Subalit yan po ay di naaayon sa mababasa natin sa banal na kasulatan at sa mga paliwanag mismo ng ating Panginoon Jesucristo at ng mga apostles niya. Ang Ten Commandments po at ang Law ni Moses ay iisa. Yung Law ni Moses po ang pangkalahatan. There are 613 commandments in the Law of Moses, 10 of which ay yung Ten Commandments. Kaya yung pong Law ni Moses, kasama po ang Ten Commandments doon. Hindi po kanyan hiwalay. Kaya lang po na hiwalay at naisulat ang Ten Commandments sa dalawang tapyas na bato para po ito maging article o isang gamit sa sanctuary service o sa temple service. Yun po ang purpose niyan kung bakit yan po ay inilagay sa isang stone tablets, sinulat sa stone tablets ng Diyos. Para sa ganun po, ito ay maging bahagi ng sanctuary service o ng temple service ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Now, yung pong Ten Commandments, bagamat ito po ay bahagi ng Law ni Moses, meron po siyang special role sa Old Covenant dahil ang Ten Commandments po ang bali summary, right? Noong Law ni Moses in terms of its moral commandments. Kung makikita ninyo, itong Ten Commandments po, kung babasahin talaga niyo yung Law ni Moses, ang ibig sabihin ng Law ni Moses, mula sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan po ang original ng Law ni Moses. Okay? Kung babasahin natin yan, makikita ninyo na doon sa mga laws na ibinigay ng Diyos kay Moses sa Mount Sinai, yung 603 laws sa Mount Sinai, ay makikita ninyo na napakarami doon, nire-reference po ang nasusulat sa Ten Commandments. Halimbawa, nakalagay sa Ten Commandments, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God gives you. Yung pong commandment na yon sa Ten Commandments ay in-expound po sa Law ni Moses. Makikita ninyo, halimbawa, yung pong pagmumura sa parent mo, sa Law ni Moses, ay punishable by death. Pagka minura mo ang iyong ama o kaya ang iyong ina, at meron pong saksi, 2 o 3 na saksing nakakita sa iyo, nakarinig sa iyo, pwede ka pong batuhin hanggang sa mamatay. Kaya yung pong Ten Commandments, each and every of the Ten Commandments, every one of the Ten Commandments, in-expound po yan sa Law ni Moses. Kaya kung sasabihin natin na yung Ten Commandments at saka yung Law ni Moses ay magkaiba, hindi po totoo yan.
Right? Hindi po yan totoo. Dahil yung pong, halimbawa, Leviticus 23, basahin niyo yung Leviticus 23, in-expound po doon ang tungkol sa Sabbath commandment. Ano ang dapat nilang gawin sa Sabbath commandment? Bukod doon sa sinabi sa fourth commandment, sa 10 commandments, na you shall not do any work, huwag kang gagawa ng kahit anong gawain, meron naman pong dapat gawin sa araw ng Sabbath. Halimbawa po, kailangan yung mga priests sa temple ay mag-alay po ng sacrifice pagka-Sabbath, umaga at saka hapon, at may special pong special na sacrifice pagdating ng araw ng Sabado. So, yung pong nasa 10 Commandments, in-expound sa Law of Moses. Kaya yung ating mga kapatiran na nagsasabi na yung daw law sa 10 Commandment ay, at saka yung law ni Moses ay magkaiba, hindi po totoo yan. Alright? Dahil yung exposition ng 10 Commandments, makikita niyo sa law ni Moses. Ang sabi nila, yung law ni Moses daw ang lumipas. O, hindi kasama lumipas ang 10 Commandments dahil nasa law ni Moses ang 10 Commandments. Pero sabi nila, yung daw 10 Commandments hindi lumipas. Hindi pwedeng lumipas ang law ni Moses na hindi kasamang lumilipas ang 10 Commandments dahil nasa law ni Moses ang 10 Commandments. Malinaw po yan. Okay? Ngayon, itong 10 utos, ito po yung pinaka-summary ng mga moral, ng mga moral laws doon sa law ni Moses. Dahil doon po sa law ni Moses, ang dami pong moral laws doon. Alam niyo po ba, halimbawa, yung sabihin natin na huwag kang sasak o huwag kang magnanakaw sa iyong kapwa. Yung po ay in-expound sa law ni Moses. Kasama po yung pagnanakaw dun sa hindi mo binabayaran yung mga laborers mo na hinire mo para magtrabaho sa iyo. Nasa law ni Moses yan. Ibig sabihin, yung nararapat na bayad sa kanila, hindi mo ibinigay, labag yan sa law ni Moses, at yan po ay paliwanag doon sa you shall not steal. Right? Yung pong you shall not bear false witness against your neighbor. But expounded po yan sa law ni Moses. Paano ka bear false witness against your neighbor? Ano yung mga nasa sakop ng batas na yan? At ano ang parusa? Nandun din. So, hindi po totoo yung paniniwala ng iba nating mga kapatiran na yung 10 Commandments at yung law ni Moses ay magkaiba. Hindi po yun totoo. Ang law ni Moses po ang nag-expound yung mga moral principles na namatatagpuan sa 10 Commandments. In-expound po yan sa law ni Moses. There are more moral commandments in the law of Moses than in the 10 Commandments. Bakit? Kasi po yung mga principles sa 10 Commandments, in-expound yung mga moral principles sa 10 Commandments, in-expound sa mga moral principles o moral commandments na nasa law ni Moses. Alam niyo po, yung mga nagsasabing magkaiba yan, hindi lang nila sinuring mabuti kung ano yung nasusulat sa law ni Moses. Dahil kung sinuri po nilang mabuti kung ano ang nasusulat sa law ni Moses, abay nandun lahat yung paliwanag tungkol sa 10 Commandments. So, malinaw na iisa. Kaya po sinabing 613 commandments sa ang law ni Moses, dahil 10 po doon sa 613 commandments ay yung 10 commandments. Merong karagdagan 603 doon sa 10 commandments, kaya naging 613. Okay? Ang tanong nga, tinatanong ko yung ibang katalakayan ko pagdating sa law at saka sa 10 commandments. Saan nyo ba nabasa yung one? Yun daw 10 commandments na isulat sa 2 tapyas na bato. At yung law ni Moses ay naisulat sa libro. Right?
Kaya ang tanong ko, saan nyo nakuha? Saan nyo nakita yung Ten Commandments? Nakita nyo ba sa 2 tapyas na bato? Wala na po yung 2 tapyas na bato. Since the time na magiba ng Babylon at kinuha po lahat ng kasangkapan sa temple ng Babylon, kinuha nila, dinala nila sa Iraq, yung present day Iraq. Hindi na po na-recover yung 2 tapyas na bato. So wala pong nakakita doon sa 2 tapyas na bato, maliban po yung mga priests, right, na pinagbigyan ng Diyos para ingatan yon at inilagay po sa kaban ng tipan o Ark of the Covenant. Okay? Kaya tanong ko sa inyo, saan mo nakita yung Ten Commandments mo? Saan mo kinuha? Kinuha mo ba sa 2 tapyas na bato? Hindi daw. Saan mo nakuha? Matatagpuan po yung Ten Commandments diyan po sa Exodus 20. Basahin niyo po Exodus 20, yan ang Ten Commandments. At basahin niyo po sa sa Deuteronomy chapter 5. Nandyan po ang Ten Commandments. Right? Kaya yung Ten Commandments po na alam natin ay galing sa Exodus 20 at galing sa Deuteronomy 5. Anong ibig sabihin yan? Ang Exodus po at saka Deuteronomy ay kasama sa tinaguriang original na Law of Moses. Sa makatuwid, ang Ten Commandments po ay nasa Law ni Moses. Hindi po totoo na magkahiwalay ang Law ni Moses at ang Ten Commandments. Right? Naisulat ang Ten Commandments sa 2 tapyas na bato dahil ang purpose po ng Diyos dyan, ilalagay yan doon sa kaban ng tipan, Ark of the Covenant, para po maging article o furnishing ng temple. Yun po ang purpose dyan. At yan po ang pinaka-summary ng moral law ng Diyos na in-expound sa law ni Moses. Okay? So, yan pong Ten Commandments, ang sabi ng iba nating mga kapatiran, yung Ten Commandments daw, yan ang law of God. At yung law of Moses daw, ay law of Moses. Pero kung titignan niyo po, susuriin yung mabuti, right? Basahin niyo sa Nehemiah. Nehemiah chapter 8, basahin niyo 1 to 18 na verses. Nehemiah chapter 8, 1 to 18. Makikita niyo dyan na interchangeable na ginagamit, law of God, law of Moses, law of God, law of Moses. Because during that time in the Old Covenant, nung panahon po ng Old Covenant, ang law of God ay yung law ni Moses na kasama ang Ten Commandments doon. Hindi po law of God lang yung Ten Commandments at yung law of Moses hindi na law of God. No. Law of God ang Ten Commandments, law of God ang law ni Moses, at ang Ten Commandments ay kasama sa law of Moses. Nasa Exodus 20 at sa Deuteronomy 5. So, hindi po totoo yun. Okay? Huwag tayong padadala sa ganung na para sabihin lang na itong law ni Moses lumipas na. And yung law ni Moses ang nag-expound sa mga moral principles na matatagpuan sa Ten Commandments. Ang ibig sabihin, yung mga moral laws ni Moses ay na paliwanag doon sa Ten Commandments, ay lumipas na, pero yung Ten Commandments hindi pa lumilipas. Ano po yan? Very inconsistent po yan. So, ang law of Moses po ay kinabibilangan po ng Ten Commandments. Right? The law of Moses, the Ten Commandments is part of the law of Moses. At kaya lang po nagkaroon yan ng ibang pagkakasulat para gamitin po sa sanctuary service o sa temple service para ito ay kumatawan, i-represent ang summary ng law of God. Alright. Kung babasahin natin po ang kasaysayan sa New Testament, sa kasaysayan ng ating Panginoon Jesucristo, makikita natin yung mga
binanggit na salita ni Jesus Christ na nagpapatunay na ang Ten Commandments ay ang law of Moses. Ang sabi ng ating Panginoon, nung siya po ay gustong batuhin dahil sa claim niya na siya ang Messiah. Right? Na pagkakaalam ng mga Jews, yung Messiah na darating sa kanila ay divine being na ang pinanggalingan ay mula sa eternity. Wala naman pong ibang being na nanggaling sa eternity past, kundi ang Diyos. Kaya nung i-prophesy ni Prophet Micah na yung darating na ipapanganak sa Bethlehem of Judea, right, ay galing from eternity, walang iba po kundi Diyos yun. Okay? So, ini-expect ng mga prophets, ng mga talagang aral sa Old Testament, sa mga Jews, na yung darating nilang Messiah ay Diyos. Kaya pag sinabing anak ng Diyos, ang ibig sabihin po yan ay Diyos. Yung title na Son of God, right? Na title ng Messiah, yan po ay nangangahulugan na ang Messiah ay Diyos. Kaya nung i-claim ni Jesus Christ na siya yung the Christ, siya yung Messiah, abay babatuhin siya. Namumusong daw siya. Right? Pwede ka lang pong mamusong sa Diyos. Yung pong salitang blasphemy, yan po ay patungkol lang sa Diyos. Okay? Kaya kung in-accuse siya, kaya kung in-accuse si Jesus Christ ng blasphemy, ibig sabihin, he claimed to be God. Right? By claiming to be the Messiah, he claimed to be God. Right? Ano sabi ni Jesus Christ nung siya ay gustong patayin? Ang sabi niya ganoon, you who claim to keep the law, sabi niya ganoon, why do you break the law? Sabi niya ganoon, the law of Moses. Why are you trying to kill me? Basahin po yan. Inilagay ko po yan sa ating mga handouts. Kaya dahil po sa kakulangan natin sa oras, hindi ko na mapan po yan. Masabi dyan. Right? Pero yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na bakit ninyo ako pinapatay? Ha? Bakit niyo ako gustong patayin? Sabi niya ganoon. Hindi ba nasusulat yan sa law ni Moses? Bakit niyo nilalabag yung law ni Moses? Why are you trying to kill me? Yun po yung anong commandment yun? Sixth commandment, you shall not kill. Right? So malinaw na para kay Jesus Christ, yung law ni Moses ay kabilang yung Ten Commandments na nagsasabi, huwag kayong papatay. Okay? Ngayon, nung tanungin si Jesus Christ, nung isang lawyer din yung nagtanong sa kanya. Ang sabi nung tanong nung lawyer, which is the first commandment in the law? Okay? Ano daw po yung first commandment in the law? Alam niyo po ang sagot ni Jesus Christ? Hindi yung first commandment sa Ten Commandments. Hindi niya sinagot na, you shall not have other gods before me. O yan ang first commandment. Pero alam niyo po ang sagot ni Jesus Christ? The first commandment is, sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Right? Yan ang first commandment. Nasa law ni Moses yan. Wala yan sa Ten Commandments. Alright? And nasa Ten Commandments, you shall have no other gods before me. You shall not make any graven images. And you shall not take the name of the Lord your God in vain. Oh, yun. Okay? Yun ang nasa Ten Commandments. Pero yung love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Nasa Deuteronomy po yun. Deuteronomy chapter 6 verses 5 and 6. Yan po ang first commandment as far as God is concerned or as far as Jesus Christ is concerned. Okay?
Ano naman yung second commandment? Ang sabi ni Jesus Christ, and the second commandment is love your neighbor as yourself. Aba, wala rin yan sa Ten Commandments. Ang nasa Ten Commandments po, you shall not honor your mother and your father, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not bear false witness, you shall not covet. Ayun po ang nasa Ten Commandments. Wala po yung love your neighbor as yourself. Saan po yung matatagpuan? Matatagpuan po yan sa Leviticus 19 verse 18. Sa makatwid, yung first commandment o first most important commandment at saka yung second most important commandment, wala po dun sa Ten Commandments, nandun sa ibang utos na napapaloob sa Law of Moses. Okay? Nasa Deuteronomy chapter 6 verses 5 and 6 at nandun po sa Leviticus 19 verse 18. So, yan po, malinaw yan na kasi po ang nangyayari, sineseparate natin itong Ten Commandments sa Law of Moses when in fact, the Law of Moses is the exposition of the moral principles you find in the Ten Commandments. Kaya kung sasabihin natin na magkaiba yan, ay malaking problema po yan. Dahil mas maraming moral laws sa Law ni Moses kesa dun po sa makikita natin sa Ten Commandments. Okay. So, sang-ayon na rin sa ating Panginoong Jesucristo. According to Jesus, the greatest commandment in the law is that found in Deuteronomy chapter 4, chapter 6, 4 and 5, and the second commandment is found in Leviticus 19:18. Both are in the book of the law, but not in the Ten Commandments. Not one among the Ten Commandments, not even the Sabbath, which was the sign and seal of the Old Covenant, qualified as the greatest commandment in the law. Hindi po na-qualify any of the Ten Commandments. Okay? So, pansamantala po, i-close natin dito ang ating pag-aaral. Ang gusto ko lang pong makita natin sa banal na kasulatan, yung pong Ten Commandments at saka yung Law ni Moses, yan po ay iisa. Sapagkat yung Ten Commandments, part po ng Law ni Moses yan. Nasa Exodus 20 at nasa Deuteronomy chapter 5. Hindi po ninyo makikita ang law, ang Ten Commandments labas sa Law ni Moses. Wala po. Walang Ten Commandments na nasa labas ng Law of Moses. Nasa loob po ng Law of Moses ang Ten Commandments, making the Ten Commandments part and parcel of the Law of Moses. Okay? Panahon ng Old Covenant, summarize natin yung ating pinag-aralan. Sa Old Covenant, ang Law of God ay yung Law ni Moses na kasama yung Ten Commandments. There are 613 commandments as narrated by or as enumerated by the Jews themselves. 613 commandments sa Law ni Moses, and out of those 613 commandments, nandun po yung 10 commandments. Okay? So part and parcel po yan ng Law ni Moses. Alright. Yung 10 commandments, yung pong mga details ng 10 commandments ay in-expound dito sa Law of Moses. Kaya halimbawa, paano ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ng Diyos, i-expounded po yan. Paano ka makakalabag o paano matutupad yung huwag kang gagawa ng kahit na anong inukit na larawan, expounded po yan sa Law ni Moses. Ang tungkol po sa kung paano ipangilin ang Sabat, expounded po yan sa Law ni Moses. Kung paano mo igalang ang iyong magulang, expounded po yan sa Law ni Moses. Kung paano ka matutupad yung huwag kang papatay, yan po ay expounded sa Law ni Moses. In other words, lahat po ng nasa Ten Commandments expounded sa Law ni Moses. Okay? Kaya hindi po pwedeng sabihin
na yung law, yung Ten Commandments at saka yung law ni Moses ay dalawang magkaibang commandments. Hindi po. Kaya po naisulat sa tapyas na bato ang Ten Commandments para po ito maging artikulo o isang furnishing sa temple na ilalagay doon sa Ark of the Covenant na bilang summary ng moral requirements ng Diyos na expounded naman sa law ni Moses. Okay? So, purihin po ng Panginoon sa ating pong pag-aaral na ito para po maging lang tayo. Maging informed tayo sa kung ano talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa Ten Commandments at sa law ni Moses. Pagpalain po ng ating Panginoon ang ating pag-aaral na ito at tayo po ay magtatapos sa ating Friday school sa pamamagitan po ng isang panalangin. Dakila namin Diyos, mong banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na iningatan niyo po kami sa kapayapaan at ang banal na Espiritu po ang naging guide namin upang amin pong matutunan ang role ng Ten Commandments at ng law ni Moses sa redemptive history. Palayan niyo pong mga kapatiran ko na patuloy pong nagpapagal at nagsisikap na lalong lumawak ang kanilang pagkakilala sa aming Panginoon Kristo at sa sinasabi pong kapahayagan ng banal na kasulatan. Palayan niyo po sila, give them more knowledge, wisdom, lalo na po sa pagkakilala sa aming Panginoon Kristo. Palayan niyo pa po ang aming mga nalalabing sandali ng pagsamba sa inyo, O Diyos. At patawad kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot na langit sa matabis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.